Bago ang posas, bago ang kulungan, bago ang katahimikan ng isang akusado, may isang gabi na piniling sumuko, hindi para umamin, kundi para maghintay. Isang gabi sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Doon siya natulog, doon niya hinarap ang paparating na unos. Ito ang kwento ni Sara Diskaya, bago ang aresto, bago ang hustisya, at bago ang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. May pagsisisi ba? Sa halip na magtago, sa halip na tumakas, si Sara Diskaya ay kusang sumuko sa NBI. Ayon sa mga ulat, doon siya nagpalipas ng gabi, hindi sa selda, kundi sa loob ng isang institusyon na sumisimbolo ng investigasyon at batas. Para sa iba, ito raw ay pagtanggap sa proseso. Para sa iba, isa lamang itong taktika at isang hakbang para kontrolado ang naratibo, para mauna ang kwento bago ang katotohanan. At pagkatapos ng pagsuko, ay nagkaroon ng isang interview. Hindi galit, hindi tapang, kundi luha. Sa harap ng kamera, ang sentro ng kanyang kwento ay hindi ang kaso, kundi ang kanyang mga anak. Ang concern ko po, ang mga anak ko. Ito ang sinabi niya. At hindi lang iyon. Binanggit din niya ang concern niya sa kanyang asawa na nakakulong sa Senado. Isang pahayag ng mabilis tumingin sa publiko. Tanong ng marami, ito ba ay taos-pusong pag-alala o isang apilang sa awa niya? Mahalagang tandaan, ang ganitong pahayag ay hindi ilegal, ngunit ito ay makapangyarihan. Sa larangan ng komunikasyon, ito ay tinatawag na humanization strategy, paglilipat ng usapan mula sa isyu ng pondo at proyekto patungo sa personal na damdamin. Para kay Sara, hindi raw siya iyon. Isa raw itong maling label, isang kwentong pinalaki ng politika at intriga. Pero ang tanong ng publiko, kung nadamay lang, bakit ikaw ang nasa gitna? Kung inosente, bakit ganito kabigat ang kaso? Kamusta naman po kayo ngayon? Kamusta po kayo, Ma'am Sara? Okay ako. Pero syempre, emotionally, hindi masyado. Syempre, I'm being separated from my family, my kids lalo. So, yun. So, naiiyak po ba kayo dito sa sitwasyon niyo? How do you feel? From the beginning, parang it has been a roller coaster talaga sa nangyayari sa amin. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. And nung napapakita o nararamdaman naman nila, kahit sila sobrang affected na sa nangyayari sa amin ngayon. Parang bakit po kayo sumuko sa NBI? Bakit po kayo nag-voluntary custody dito sa NBI? Voluntary custody ako sa NBI. I spoke with my lawyers. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to na kinakasuhan ako. Ito po, di ba, warrant of arrest. So, ini-expect nyo ba, handa ba kayong makulong? Nobody is prepared. Actually, for the past 2 weeks, wala na akong ginawa kundi umiyak. Kasi syempre naisip ko yung mga anak ko. Number one, yung mga bata, as well as yung asawa ko na nakadetain ngayon. So, palagi ko, ang hirap na mangyari sa isang tao, sa isang ina. No one is prepared na makulong. Lalo na knowing na nadamay lang ako dito. Although they call me the flood control queen, pero nadamay lang ako dito sa case na to. Doon po sa
auction sa vehicles ninyo. How did you feel about it? Na-hurt ako kasi syempre, I bought those cars hindi na pumunta ako, bumili ako, I paid cash. No, may utang pa nga akong naiiwan dun sa agent na binilang ko ng mga coaching yun. Hulugan po ba yung iba? Hulog, no, I've never bought a car by, they can even check. Wala akong coaching binili na cash. Lahat ng kotse ko, hinuhulugan ko. Kasi wala naman akong ganong klaseng pera. Lahat po? Lahat po. Hulug-hulugan lahat ng mga sasakyan namin. They can check. I have line with the car, with the bank. May car loans ako. Yung house ko nakasanla yun sa bangko. Hindi ko kayang ibili ng cash. I don't have yung iniisip ng tao na ganong klaseng pera. This can be verified naman sa bank na meron kaming loans, car loan, equipment loan, and my house is in mortgage para mapacify ko yung mga projects na ginagawa ko. I thought it would be like in normal, pag binili mo sa mga kasa, pag binili mo sa kasa, okay na yung papers nun. And then ang lalabas nun yung LTO, yung issuance ng ORCR niya. So, yun lang yung assumption ko. Never ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari na mali pala yung mga hawak kong mga documents. Kasi I bought the imported cars from an agent. So ngayon, I will be filing cases against the agent as well as yung importer. Kasi yung ibang kotse doon na auction, hindi ko pa bayad. And I still have the checks. Okay. So I still have the checks na nakapangalan doon sa agent. Speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak na tapos biglang ihihiwalay ako sa lahat mga anak ko. Yun yung pinakamahirap na mahiwalay sa mga anak. Sa kabila ng emosyonal na tono ng interview, may isang bagay na kapansin-pansin. Walang pag-amin, walang pag-urong sa mga naunang pahayag, walang pagsisisi. Mariin niyang iginiit na siya ay nadamay lang. At higit sa lahat, itinanggi niya ang bansag na flood control queen. Ang hatol ng publiko. Sa korte, ang husga ay ginagawa ng hukom. Pero sa labas ng korte, ang publiko ang humahatol. May mga naawa, may mga nagagalit, may mga nagsasabing respeto sa due process. Pero may mas malaki na boses na nagtatanong, paano ang bayan? Paano ang pondo? Paano ang mga proyektong dapat sana'y nagligtas sa buhay ng mga tao? Sa puntong ito, ang tanong ng publiko ay hindi na personal. Sino ang tunay na may pananagutan? Paano napunta ang pondo? Bakit paulit-ulit ang problema? At sa gitna ng mga tanong na ito, naandun ang pangalan ni Sara Diskaya. Ngunit sa huli, hindi mabubura ng isang interview ang mas malawak na konteksto. Ang pagsuko ni Sara Diskaya sa NBI ay isang hakbang sa proseso ng batas. Ang interview ay isang hakbang sa korte ng publiko. Sa huli, hindi emosyon, hindi apelido, hindi koneksyon ang magpapasya sa kasong ito, kundi ebidensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na kwento ay hindi pa tapos. At sa isang bansang matagal nang nilulunod ng baha at katiwalian, ang tanong ay nananatiling, sino ang mananagot?